School. Ano na po yung update dahil nai-anunsyo nga po ng Commission on Higher Education na di na raw sila tatanggap ng enrollees ng mga senior high school. Paano po ito? Yeah. Nagkaroon na tayo ng solution dyan. It's a mutual solution, mutual agreement with the Commission on Higher Education na initially yung sinasabi nila na hindi na sila tatanggap ng mga senior high school nila by next school year. Nagkaroon tayo ng agreement with the CHED na on the part of the DepEd, magkakaroon pa rin ng voucher yung mga naka-enroll ngayon ng grade 11 until sila ay makagraduate ng grade 12. Kasi initially kasi meron na tayong directive na wala ng voucher starting this school year. And since meron pa tayong mga several SUCs and LUCs na nagtanggap ng grade 11 ngayon, so minabuti na rin natin na i-cover pa rin natin yung voucher nila until matapos nila yung kanilang senior high school. Now, in the next school year, ang ating mga SUCs and LUCs ay maari pa rin tumanggap ng kanilang grade 11 kung ito ay nakadepende sa kanilang charter. Kasi may individual charters ang ating mga SUCs at kung allowed by their charter, the DepEd will not interpose objection to their offering of the senior high school. Yun nga lang, wala na tayong voucher for their grade 11, incoming grade 11 next school year at dapat loob na ito sa sariling pondo ng concern na SUC or LUC. Ayun, malinaw. Pero yun pong sinasabi ninyong continuous voucher para dun sa existing po na grade 11 na pag grade 12 ngayon, kasama pa po yan sa budget ng DepEd for this year. Yeah. So pasok pa siya. Yes, isasama, ihahanap pa rin natin sila ng budget doon sa ating existing na budget allocation for the GASPE, yung government assistance for private school teachers and learners. So, makakaasa pa rin na yung 11 ngayon at yung magta-12 next year ay makakatanggap pa rin ng voucher. Oh, that's good news. Hindi na sila kakaba-kaba. Okay. So, yeah, hindi na sila kakaba-kaba. Although, kung hindi man tayo nagkaroon ng resolution na ganito, meron din tayong mga tinatawag nating continuity plans if ever na ma-displace sana sila. But since hindi na yan mangyayari, so we're happy that we are with this kind of resolution. Alright. So, ay isa pa pong usapin, Asek, na mainit-init ka makailan, ano, yun pong pagtatanggal ng mga administrative tasks sa mga guro. Kailan po ba ito magiging effective or ongoing na ba siya? Gaano kadami yung kailangang i-hire ng DepEd para mapunan itong mga gawain ng mga guro, yung mga administrative tasks na ito? Right. Yung ating DepEd order, that's DepEd order number 2, series of 2024, nilabas na natin the day after na nag-report si VP ng kanyang basic education report. So, nagtra-transition na tayo ngayon. In fact, binigyan natin yung ating mga field offices ng until 60 days para makompleto yung ating transition dahil hindi naman basta-basta maalis bigla yung ang mga administrative tasks because there are some administrative tasks that are critical to the operations of the schools. So, hindi natin pwedeng alisin kaagad-agad na walang sasalong mga non-teaching staff natin. So, nagkakaroon na ngayon ng inventory ng ating existing permanent positions for our non-teaching personnel, particularly administrative officers and project development officers, which we have started to deploy to our schools since like 3 years ago. 3 years ago. And meron pa tayong mga 5,000 na items intended for non-teaching. At siguro magandang i-highlight din natin na habang wala pa tayong mga plantilla positions for the non-teaching personnel, nakasaad doon sa ating department order na maaaring mag-hire ng contract of service o kaya job order for non-teaching personnel chargeable to their additional MOOE that will be downloaded by the central office after na makapag-submit ang mga SDOs ng kanilang mga deployment status ng ating mga existing administrative officers and project development officers. Asek, baka may mga interesadong mag-apply kahit na hindi pa plantilla positions. Ano dapat nilang gawin? Dapat ba diretso sa school or sa DepEd? Yes, mag-apply sila sa ating mga schools
na nangangailangan ng Mm-mm. mga non-teaching personnel. At siguro wala pa tayong mga exact, specifically identified schools as of this time, pero abangan lang nila kasi parang ina-analyze yung deployment pa sa division level, at kapag nagawa na yan, ma-open na yung ating pag-fill up ng mga contracts of service in several schools around the country. So ano lang naman yan, minimum wage lang naman tayo dyan based on the regional rates natin. Mhm. Ase kanina nabanggit nyo na po yung tungkol sa matatag curriculum. Pero para lang uli ma-refresh, yun pong ating mga nakikinig at mga nanonood, pakipaliwanag nga po, ano nga po ba uli itong matatag curriculum? Kailan nga po ba ulit ito nagsimula? Yung pilot run nito? Yeah, thank you Maricel. Maganda na tinanong mo yan kasi Mm-mm. marami sa ating mga kababayan ang medyo na-confused Mm-mm. nung nag-revise tayo ng nung K to 10, tinawag nating matatag curriculum. Ang akala ng karamihan ay bumalik na tayo sa K to 10 at wala ng 11 and 12. Mhm. Hindi po yan. Ang nangyari po, yung K to 12 na curriculum natin, ang ni-revise lang natin muna ay yung portion na K to 10. So nagkaroon na tayo ng revision sa K to 10, old curriculum pa rin tayo sa 11 and 12, although nire-review na rin natin yung curriculum ng senior high school or 11 and 12. Mhm. So, this year, meron tayong 35 schools in 7 regions around the country na nagpa-pilot ng kinder, grade 1, grade 4, and grade 7 new curriculum. So Okay. nakapilot na this year dahil gusto nating makita yung findings natin para maging smooth at seamless yung magiging transition natin by next school year. Kasi yan yung naka-phase implementation natin. So by next school year, mag-start tayo ng kinder, grades 1, 4, and 7. And by 2025 to 2026, progressive na yan. I-include natin ang grade 2, grade 5, at grade 8, and so on until makumpleto na natin until grade 12. Grade 10. Opo. Asik, bakit, ano yung naging basehan natin? Bakit natin sinimulan sa kinder, sa grade 4, grade 7? Bakit po yun lang? Phased implementation. Kasi yung design ng ating bagong curriculum, merong mga prerequisite competencies tayo sa entry grade ng bawat stage na kailangan nilang ma-master before they can proceed to the next grade level. Kaya phased I implementation see. yung ginawa natin. Opo. And ano po uling year yung target natin na magiging nationwide na talaga siya and all year level matatag curriculum na po ang gamit? Okay, yung matatag curriculum natin para maging nationwide na siya na kinder up to grade 10, meron tayong at least 4 years para makumpleto yung K to 10. Kasi 4 years time. Okay. So, of course, nasabi nga po ninyo na yung pilot run natin ngayon, pili lang muna yung year level, parang prerequisite. Bukod po dyan, ano po yung ginagawa pa nating paghahanda to make sure na smooth na yung magiging implementation natin ng matatag curriculum sa loob ng 4 na taon? Okay, napaka-importante na kapag meron kang bagong curriculum, kailangan meron ka ding bagong learning resources at meron ka ding bagong assessment for the new curriculum. So yan ngayon yung preparations na ginagawa natin, lahat na ng mga learning resources na kakailanganin dito sa 4 na grade levels na ito ay ongoing na yung ating preparations para ready na siya for next school year. Yung ating mga assessment tools and other evaluation tools ay ginagawa na rin natin because we need to periodically and regularly assess and evaluate the impact of our new curriculum pagdating sa mga learning outcomes natin. And kamusta po yung pagtanggap dito ng mga teachers, Asik? Well, initially, nung bago natin i-pilot ito, medyo may mga apprehensions tayo dahil maninibago na naman tayo ng mga learning resources, maninibago konti yung mga placement ng mga topics na nakagawian na for the past years. Siyempre, may mga ganyang apprehensions. But eventually, over the succeeding weeks, nagkaroon naman na tayo ng magandang reception ng mga teachers, learners, as well as parents. Pero lahat yan, ika-capture natin in a form of a report
dahil sa February 16 magkakaroon na tayo ng Matatag Curriculum Summit to review or to report on the progress of the pilot run of the Matatag curriculum. Asek, I'm sure bago po kayo nag-work sa DepEd, problema na to minana nyo na tong problema sa classrooms, pero kukumustahin ko lang po kung ano na yung progress na nangyayari ngayon, kasi mukhang yung ating target daw nung nakaraang taon hindi pa rin na-meet. Ano po ang nangyari? Gaano pa po kadami yung target natin for this year? Okay, ni-report naman ni VP Sara sa ating basic education report yung accomplishment in terms of school facilities, particularly classrooms, na meron na tayong around 3,000 that have been completed. Several others, or a good number, are under our ongoing construction, and several others are part of different stages of procurement. So meron kasi tayong mga oversight agencies din, at meron tayong mga procedures, particularly procurement, para sa ating mga school buildings na ito. Kaya kung makikita nyo na sasabihin na natin hindi man natin na-meet yung targets natin, kaya yung ating pag-create ng School Infrastructure and Facilities Division or strand sa ating agency ay malaking tulong sa pagpataas ng accomplishment natin pagdating sa construction natin. At yan, kasama na dyan yung ating regular coordination meeting with the DPWH, kasi sila yung implementing agency ng ating mga school building programs. So, continuous pa rin yan, at hopefully in this year, magiging mas mataas yung ating accomplishment when it comes to school facilities. Ano po ba ang ideal ratio natin? Yung dami ng mga estudyante per classroom na target natin? Yung ating nasa ideal na nasa planning standards natin, depende sa grade level natin yan, no? Pag nasa lower grade levels tayo, kunyari kinder, nasa 1:30 ang ating ideal maximum. Tapos pag higher grade level na, like 1, 2, and 3, nasa 1:40. Tapos pag nasa intermediate until senior high school, nagre-range na tayo ng 1:43 to 1:45. That is our ideal ratio. Pero hindi talaga natin maiwasan na in highly urbanized cities or in densely populated areas, nagkakaroon talaga tayo ng even 1:50 or 1:55. Nagkakaroon din tayo ng mga shifting classes in areas para ma-reduce lang natin yung ating class sizes. So, malamang dito yan sa Metro Manila. Asek. Pero dun po sa mga rural areas na mas kakaunti yung bilang ng ating mga estudyante, how far are we from achieving that ideal ratio per classroom? Ideal number of students? Okay. In our far-flung schools, yung mga remote schools natin, hindi talaga sila talaga yung napakababa ng ating even higher than our ideal ratio. So meron na tayo dyan mga 1:15, 1:20, kasi hindi ganun kalaki yung population ng ating school-age children in those areas. Kaya nga yung School Infrastructure and Facilities Division, laging nakabase yan doon sa mga data na nanggagaling sa ating planning office para makita nila which schools really ang merong high priority for classrooms. So, yan yung may matataas na enrollment, yan yung mga nagkaroon ng mga damages during the past natural calamities that we have, at iba naman mga tina-target natin yung mga since years ago ay nag-occupy ng mga makeshift classrooms or mga classrooms that are already due for repair or complete rehabilitation. Asa kanina meron tayong nabanggit tungkol doon sa mga paggamit ng mga gadgets at mga higher technology sa pagtuturo. So I assume kasama to doon sa Digital Education 2028 na binabanggit ni VP Sara. Pakipaliwanag nga po ito sa amin, Ase. Okay, we are now in the digital age, at dapat lang sumabay ang edukasyon dito sa age na ito. Kaya yung sinabi ni VP Sara na DigEd 2028, the concept of the digital education really started with the Matatag agenda. Dahil dun sa Matatag agenda, hindi siya nag-focus lang sa traditional delivery of curriculum in the classrooms, but it also targeted a direction towards getting a parallel
method or delivery scheme for education that is using technology. So kaya very, very aggressive ang ating department na yon sa ating digitalization, sa ating DepEd computerization program bilang springboard natin para makamit natin yung ating DigiEd by 2028. So we will make use of available technology to aid in the delivery of education in the country.